Trillanes, nanakot uli. Nako, meron siyang pagbabanta. Nako, tingnan nga natin. Mga ex-marine na naglabas ng issue sa maleta ng korupsyon. Hindi lang sila ang pinupuntirya, pati media, pati tayo. Nako. At eto pa, isang kontrobersyal na opinion. May mga desisyon daw na nilalampasan ng konstitusyon. Nako, eto na. Para protektahan ng ilan. Tanong ko sa'yo, coincidence lang ba to o may pattern kang nakikita? Kung gusto mong maintindihan ang buong laro ng lintik na gobernong ito, kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang niloloko ka na lang, panoorin mo to hanggang dulo. Matindi ho ang ating usapin ngayong araw na ito at talaga nga namang ipapakita ko sa inyo ang matitinding katarantaduhan. At meron pa silang ginagawang pagapang na, nako, dapat makinig kayo. Pagapang talaga. Putang ina, sabi ko, shit. Hindot animal. Sinabi ko na budol talaga Nabudol talaga ang mga Pilipino. O ito, panoorin muna natin Unahin na natin itong pautot ni Trillanes. Ito na nga po yun. Ayan. Dinimanda na nga po ni Trillanes na naman, ibig sabihin second time around. Ang lupit mo talaga, Trillanes. Pangalawang beses na naman. Nag-ahin ng reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 umanong ex-marine. Unang-una, hindi nga sila 18 nun. Gago! Agoy, Trillanes. Talagang, ewan ko sa'yo. Sino ba abogado mo? Si Claire Castro? Gago! Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang social media personality. Ay, sino yun? Si Banat Bay at TV host na sila Oliver. Ba't sila lang ang TV host? Ako hindi. Social media personality lang ako. Gago! TV host na sina Oliver Cristobal. Uy, yung kapatid ko, good, congratulations. May kaso ka na rin. Master Judea, uy, congratulations. At RJ Piodina. Naku po, paring RJ, meron ka na rin. Madaya dito si Jack Hindi siya umatin dito Ayaw madagdagan na sila umano nagpapakalat na malisyosong akusasyon ng grupo. Kami nga lang yung nagtanong Hindi, isipin mo if there is a malice, this is how stupid this kind of accusation. Kung may malice, dapat hindi tinatanong. Kasi naalala ko yung mga tanong ko dun Tinanong ko pa nga, ito nga, seryoso, totoo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na pumitik sila ng mga tinidor, kutsara? Tinanong ko pa nga, ano sagot nila? Hindi po yung totoo. Doon pa lang makikita mo ng walang malis. Inilabas, pwede naming ikat yun, pero inilabas po yun. Tinanong din natin kung ano ba yung masasabi nila doon sa issue patungkol doon sa delivery daw nila kay Trillanes. Tinanong ba namin, sino ba dito yung nag-deliver? Ano ba ang kaalaman ninyo? Tanong yun. Kung may malis din, sana sinabi namin, nakita ko nga kayo, nag-deliver kayo Kasama nga ako dun nag-deliver Oo, tama yan, nag-deliver kayo. Hindi nagtatanong, kaya nga namin sila tinatanong para malaman natin kung ano ba yung akusasyon na binibitawan nitong mga ex-marines na to. At sundalo. 'Di ba? So, asa ng malis doon, Trillanes? Alam mo, itong cyber libel talagang wini-weaponize na ng gobyerno ito. O baka sabihin ng iba, hindi naman nasa gobyerno si Trillanes. Oo, pero alam naman natin. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin ang karakas niya. Alam natin kung anong ginagawa niya ngayon pagdating dito sa pagsuporta sa mga pahayag ng ating gobyerno, di ba? Sabi nga dito, every time they are subject to different interviews, their narratives evolve. Wow! Gago! If that is your claim, Trillanes, I will answer you that.
If that is your claim, therefore, dapat payagan mo. O dapat matuwa ka at ini-interview sila. Hindi pala payagan dahil wala ka namang authority over them. Dapat matuwa ka. If you are saying that in every interview, nagkakaroon ng pag-iba-iba o discrepancy. Halimbawa, di ba in-interview natin si Attorney Paulo, yung poging-poging anak ni Panelo? Oh, tinanong natin siya. Ano sabi niya? Tuwan-tuwa nga sila, lumabas si Madriaga. At gusto nilang magsalita pa. Bakit? Makikita mo kasi ang taong nagsisinungaling sa bibig. Mahuhuli mo sa bibig yan. Kaya if you think na nagsisinungaling yung tao na yun, pagsalitain mo lang ng pagsalitain. Hayaan mo magsalita dahil magkakaroon talaga ng inconsistency dyan. Kung nagsisinungaling. Sabi nga less talk, less mistakes. Di ba? Bakit nga? Kasi pag nagsasalita ka, minsan nadadagdag bawas yan kung hindi totoo. Pero kung totoo, yari ka talaga. Dito, sinasabi mo, every time they are subjected to different interviews, their narrative evolve. Ibig sabihin, nagbabago-bago. Sabi mo according sa'yo to. Nagbabago-bago. They are now claiming their delivery money to my house in bags or in maleta, which even contradicts their initial joint affidavits and statement. Dito pala makikita mo na kung paano sila naghabi-habi ng mga kwento, sabi ni Trillanes. Bakit binabalaan mo sila na magsalita? Kung talagang ikaw ay naniniwalang pabago-bago ang kanilang kwento, di sabihin lang nila, malalaman ngayon ng tao, tanginan to, pabago-bago kwento. Di ba? Ang daling hulihin ng taong nagsisinungaling. Paano? Pakwento mo lahat. Pakwento mo lahat yung detalye. Tingnan mo, huling-huli mo yan kung nagsisinungaling. Parang ikaw. Gago! Makinig ka, Trillanes. Parang ikaw. Ako, okay lang ako magsalita ka na magsalita. Di kita kakasuhan. Magsalita ka lang na magsalita. Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, madadapa ka. Babaluktot ka. Sa katunayan, ipe-play ko pa yung interview mo. Kokomentuhan ko pa ang interview mo. Hindi ko ito pagtatakpan o ang tawag dito, yung hindi ko ito itatago. Ito ilalantad ko pa ang interview mo para malaman natin kung ikaw nagsasabi ng totoo. Di ba? Hindi ako takot na marinig ang panig mo. You can talk all you want. If you want, interviewin pa kita Pagsasalitain kita, I will give you space to talk. Tell everything. Do you want? This is a standing invitation to you, Trillanes. Let me interview you. Harap-harapan. Hindi kita babarahin, pakikinggan lang kita. Tatanungin lang kita. Pag may tutol ako sa iyong sasabihin, tatanungin lang kita. Walang problema. Hindi kita babarahin. Hindi kita babastusin. I will treat you as a gentleman even if you don't deserve it. Gago! Bakit? Mas gusto kitang magsalita Dahil alam ko, pag nagsinungaling ka, lalagpak ka. Magkakamali ka. Magkakatagilid-tagilid ang iyong kwento. Eto, ipi-play na natin yung interview mo para makita natin Tingnan mo, dito pa lang, balubaluktot ka na May kumaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa Manila. Yun po. Bawat interview daw, magkakaso siya.
Ako nagtatanong lang, tinatanong kita ngayon, Trillanes, makinig ka. Nananakot ka ba? Tinatakot mo ba sila? Pinatitigil mo ba silang magsalita tungkol sa korupsyon sa ating bayan? Remember, baka ito lang para sa kaalaman mo, hindi naman ikaw lang ang pinupuntiryan nila. Lahat. Whether ito'y kaalyado ng mga Duterte, whether ito'y kaalyado ni Marcos, o kahit sino pa man, magsasalita sila. Dahil sila mismo yung naka-witness. Sila mismo yung part ng crime. Remember this, they're not denying it. They are part of so-called corruption. Kaya nga magandang pakinggan eh. Alam mo yun, ito yung halimbawa ni Mike Defensor. Ano yung halimbawa ni Mike Defensor? Halimbawa lamang po ito. Halimbawa lang ito. Ito yung binigay niyang halimbawa sa isang interview niya. Sabi niya, parang ganito yan eh. Si Zaldico may pinatay. Ngayon, yung gobyerno tinuturo, si Zaldico yung pumatay niyan. Tapos, etong mga ex-security niya, naka-witness dun sa pagpatay. At sinabi nila, opo, nakita po namin, pinatay ni ganito, si ganito, si ganere, si ganayan. So, ibig sabihin, inalaw nila yun. Ibig sabihin, part sila ng crime na yun. At wala silang dinideny dyan. Sila mismo nagdala ng mga mali-maleta. Now, you're telling us na patigilin itong mga sundalo na ito dahil lang isa ka sa mga tinamaan? Pero remember, this is a fight against corruption. Laban ito sa corruption, ha? Wala po itong pinipiling mga tao. Mga nasa minority ng Senado, mga dating in-endorse ni VP Sara Duterte, ay naandoon sa kanilang affidavit. Di umano, dahil nakwento pa lang sa akin, di ko po na naman nababasa yung affidavit nila. So, bakit mo pinipigilan? Tama, mali. Dahil tinamaan ka? Bakit mo ngayon tila tinatakot? Tinatakot mo ba? Ako'y nagtatanong lang. Na wag na silang magsalita uli. May alam nga sila sa korupsyon. Bakit ganun? Natatakot ka ba? Na mas may babulgar pa sila? Na maaring tamaan ka? O tamaan ng mga kakilala mo? O kaalyado mo? If you are really anti-corruption advocate, hayaan mo silang magsalita. Gisain sila ng Senado. Gisain sila ng Korte. Hayaan mo silang magsalita. Lakta. Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, kumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minensyon nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagdiyay ng kasinungalingan, lahat ito per camera pic. Doon sa akin talagang it's a lie. Diba? And they know that. Like Ngayon ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. So, iaano natin, titingnan natin kung nagsasabi ng katotohanan tong Trillanes na ito. Meron daw silang dating mga kasamahan na naalokan para sumama sa kanila. Okay. Within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit ka magsabi ng totoo. Sir, Yan po yan. Ndam ko yung mga sinasabi niyo na alukan din.
na mga kasama nila? At least 5 yung no. Mga dati nilang mga kasamahan. So, inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang ano rin. Sir, nasa active pa ko ba yung women na ito, sir? Maripilati ka. Meron nasa active, merong mga retired tech. Sir, tatayo pa sila against this people. We'll see. I will not preempt the moves. Pero We'll see daw, hindi pa kasi buo ang kwento. Gago! Maintain natin. dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Jerry. Sir, Doon yung sila. Sir, yung mga sinasabi niyo doon today, paano ito nakagabay sa inyo? lumapit po. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang niya within the next few weeks. Kasi uli yun ito pa sila sa tasike. Dahil Sorry mali kasi yung dinaan po natin ito sa Adobe podcast at mali yung pagka-interpret doon sa mga tanong. Ang importante naman yung sinasabi ni Trillanes. sinong classic Trin Marexay katagasagar. Kasi ginidas tayo nila na totoo yung panganasa akin. Walang gano. Nabasa ni Waikik ng Manila, Pati Davey. No sir, but they appear in the every lighter. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinipahan nila? No? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat do sa original affidavit. Ito iba pa yung 5 na sinasabi niya na parang lalabas daw, pinilit daw. Hindi naman pinilit, parang inaalok ng pera. Pangalawa, meron din daw doon sa mismong 18 Marine and soldiers and 16 Marine and 2 Army ay meron din daw doon na parang babaligtad. Okay? Meron daw doon babaligtad at sasabihin na hindi nila alam yung pinirmahan nila. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin Ayan. nila. Yan. Sir, doon yung sila. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi nung last week, hindi tayo Trin Marexay. Oo. Kasi tinitas tayo nila na totoo yung mga nasa akin. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, si David? Okay, but they appear in the every lighter. Napipikon, ano? Appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinirmahan nila? No? Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Yan po yun. Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Oo nga. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di, ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila.
Kung nagsasabi sila ng totoo, dito yun. Dapat wini-welcome nila. For clarification, natanggap pa yun ito sa internet. Like, gusto na mag-buy. Yun po ang information na yun natanggap after nila mag-buy sa internet. Yes. So yun po yun. Okay? So, yeah. Sa plano po ninyo ang pangalaman, ang sisigaw na bakit ng publiko bilang pananapit? Eh, anong gagawin ko? Tulunukin ko yung mga kasama nila. Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Wala naman nagsasabing nagrereklamo dun sa mga Marines. Nung sa dinidemanda mo. Awayin mo yung mga media nagtatanong sa'yo. Wala namang Wala naman nagagalit eh. Kalukuhan talaga no? Huwag ka na nga, tumabi ka na nga dyan.